ang kaibigan niya. Ang tunay na best friend niya, sinabi ko nung araw, ang tao, hindi ako. No? Ang tao ang kanyang mahal na mahal. Sabihin ko Hindi po sila sige. Alam po ninyo, nagulat ako nung sinabing magsasalita ako dito. Pasensya na kayo, hindi ako nakadating, no? Pero alam ninyo, gulat na gulat ako na sasabihin ko alam niyo naman halos ang pagkatao ng ating dating Pangulong Duterte, no? Wala siyang ibang concern kung hindi ang Filipino people, ang kaibigan niya. Ang tunay na best friend niya, sinabi ko nung araw, ang tao, hindi ako, no? Ang tao ang kanyang mahal na mahal. Alam niyo, makikita ko yan nung pagdating kami ng eroplano dito, ang unang tanong niya sa akin nung landing na kami, may pera ka ba dyan? Sabi ko, meron yata akong $550 na Hong Kong. Kasi galing kaming Hong Kong Yeah. Yun lang ang laman ko at saka may card ako. O sige, pagdating natin sa airport, pakain mo lahat ng mga kasama natin sa aeroplano. Gutom na gutom lahat siya. Kalaban niya yun yung pinanghuli sa kanya. And then bilihan mo sila ng mga jacket nila kasi malamig. Hindi niyo alam yung mga istoryang yan. No? So nagkahiwalayan na kami. Dumating siya sa aeroplano, binaba siya. Sinabi sa akin, dadalhin siya sa ospital. Sasabihin anong ospital, kung sinabi sa akin. Nalaman ko na lang kinabukasan ng hapon kung nasaan siya. So these are mga pangyayaring hindi niyo alam, no? Nung unang umaga, kasi ako unang nakapunta sa kanya before the hearing. Sinabi ko sa kanya, Mayor, ayaw ko magpakita ng lungkot. Alam mo naman si Mayor, ayaw niyan magagalit lang sa iyo, sisimangutang ka lang. Baka hindi ka kausapin nun Sabi sa akin, Bong, halika, upo ka dyan. Ngayon sabi sa akin, tignan mo yung kamay ko. Tanggap ko naman ito tignan mo, ang gulo ng buhay ko, tignan mo yung mga palad ko. Nakita niyo nga yung mga palad. Lahat ito, sabi ko, may galit ka ba sa wala, epekto ito ng leadership ko, no? Wala akong sinisisi kung sa tingin nila, pero sana bigyan nila ako ng pagkakataon na masabi ko yung no? Sabi ko, unang-una kong tinanong kasi sa kanya, ano ba may pinirmahan ka ba dito? Wala, sabi niya gano'n. Anyway, yun lang, may warrant of arrest na pinakita sa'yo? Wala. So naisabi ko lahat yun ng manifestation ko. So wala na kami pinag-usapan. Yun lang pinag-usapan namin. May kumusta ang mga tao. Sabi ko, explain ko sa kanila kung how you reacted nung dumating ka. Maraming nagsasalubong sa airport. Na wala namang pagkakataon na masalubong ka kasi you were whisked out and Dinala sa ospital. Dinala kayo sa lugar na hindi ko alam. So yun ang niya. Ang sa kanya, hanggang nung pangalawa at pangatlong bisita ko, tao pa rin tinatanong niya kumusta sabi ko, kumusta, okay lang ang bayan natin. Pero hindi ko masabi sa kanya anong mangyayari. Ayoko magbigay ng mga negative reports sa kanya except na yung pamilya. But he was in a very high spirit. Sabi niya, hindi nga ako pinapakain dito, ayoko yung pagkain. Sabay tayo, kain dalawa. Sabi ko, sinamahan ko siya kumain. Sabi niya, pangit na pagkain dito. Sabi niya, gusto ko saging at saka isda, munggo at saka daing. Sabi ko, gawa natin ng paraan na makakuha ka. Pero kaso, mahirap po talaga. Mahirap. So, yun ang those are the things na gusto ko malaman yun na notwithstanding na ano nangyayari sa kanya, handa siya. Malakas yung kanyang sa aeroplano, siya ang tulog ng tulog. Ako 3 oras lang ang tulog ko sa aeroplano buong trip. Relax lang po si President. Kumakain siya, miski na hindi masarap yung pagkain. McDonald's lang yung pagkain namin sa aeroplano Hindi enough. And then mabuti pagdating sa Dubai, may nagpadala ng fried rice yata yung kinain niya. Yun ang kinain niya. Ako naman, hindi makakain kasi iniisip ko anong mangyayari sa kanya. Pero buong kahit tulog siya ng tulog. And then sabi niya, basta gusto ko lang, bigyan ako ng pagkakataon na masagot ko lahat ng mga charges kung meron man. Attorney, can I ask something? What can you say about Lacanis Lau? Is he telling a lie or he is telling? Alam mo,
hindi ko maano kasi i-off the record nyo For lang. me, how the way he answer, he's telling a lie. Pagdating sa kinausap ko sila, nakita niyo yung kondisyon ng presidente pagdating Yeah. ng eroplano. Hindi maganda. Hindi siya binigyan ng pagkakataon na And when he signs here, it's a... pagdating, isa lang ang hihingiin ko sa inyo, dalahin natin kaagad siya sa ospital. No? Yun lang. Umuo naman sila na talagang nakita nila yung itsura ng presidente ng He was telling that from he the time na expired. he was moved out from Nagkakagulo-gulo na Binamor. daw. Ako nakita ko lahat. Nakita ko You lahat cannot catch a fish from the tail. Oh, so, yun ang we were thinking na makakabil siya, hindi naman siya pinabil. Tinatanong ako nila na, di ba, dinala namin sa competent judicial authority. Aba, problema niya yan, hindi ko alam yan, sabi ko. Tsaka walang competent judicial authority na sinasabi. According to them, it's Remulla who is the competent judiciary. Hindi, he's part of the executive department. How Exactly, can Attorney. he be a competent judicial authority? According to them. Binago na niyang mga batas natin. Yun lang yun. Now you know. Gusto lang po namin ipaabot sa Filipino communities po sa iba't ibang bansa na andito po kami para kay President Duterte. Ngayon ko naman sa inyo, magpapasalamat ako sa lahat ng Pilipino na nasa Europea na gustong ipauwi na si President Duterte. Tuloy natin ito suportang ito at saka itong laban na ito. Ito lang po ang simula. At saka nagsalita na ang tao, binoto lahat ng... Sa Davao, wala siyang natalo ni isang kandidato. Yes. Buong Mindanao, Duterte. Landslide winning for Rodrigo Duterte. Walang hindi siya. Kasama ni dating Pangulong Duterte, kamusta naman ho inyong kalusugan ho? Okay na ako. Alam nyo, nung dumating kami, sabay kaming inambulansya eh. I was told na tumirik na lang daw ako sa immigration ng pagdating ko. No, dineretso ako doon sa San Francisco Hospital sa Rotterdam. Sir, baka nalamigan ka noon. Baka sa apat. Hindi, siguro wala nga akong tulog at saka kain. Stress na yung lahat. Basta dinala ko doon, ang sabi naman sa akin, huwag kang umalis kasi namiminig raw buhay mo. Sabi ko, teka muna, pag ako pinasok niyo dito, hindi ako makakalabas dito sa ospital na to. So I had to tell them na I want to check out at 11 o'clock, lumabas ako ng ospital. Dumating kami ng hotel, 1 degree ang temperature. Pagkatapos wala pa kaming kwarto. Hindi alam nung taga-hotel na may mga kwarto ko. Yes, sa kanyang pagkapanalo sa pagka-mayor, alam na niya Alam na niya yan, alam na niya, nasabi na sa kanya. so anong Hindi feeling? naman pwedeng hindi mo sasabihin sa kanya na nanalo siya. Masaya siya. I can presume. Alam niyo hindi na ako nakapasok sa kanya magmula nung nakumpleto nila yung legal team. No? Hindi na ako nakapasok kasi hindi na ako hindi ako expert dyan sa international sa mga ICC na yan. Ang ano niya, choice niya yan kung sino magiging abogado niya. Ang choice ng pamilya is si Kaufman at saka si Kaufman. Sabi ko, I'm willing to help. At sa akin lang, bigyan lang ng pagkakataon na mabisita ko siya. Kaso nabuo na nila yung team. So, yun ang ano dyan. No, it's alright. Yeah, so yun ang sitwasyon. So ngayon, tuloy lang natin yung suporta at saka yung dasal na makalabas siya, no? Ano yan eh, hindi lang naman dito sa buong mundo na to eh. Yes. Una sa Davao lang, sunod sa Pilipinas, sunod nandito na sa Europa, ngayon nasa buong mundo na halos. Yes, meron po kaming question. Since po si President Duterte ay elected mayor at nanalo sa Davao, pwede ba natin ipetisyon sa government ng Pilipinas na ipauwi siya? Alam mo, ano yan eh, nasa ICC yan eh, hindi, wala tayong control yan eh. There's no capacity. Dapat mag-rule ang Pilipinas na illegal lahat yung ginawa nila kay Duterte. Talaga namang illegal eh. Magmula sa pag-serve ng warrant hanggang ano.
Hanggang sa kinidnap siya, hindi naman siya Siniskip nila yung yung due skip na ng process. proseso. Binola nila lahat ng tao. May warrant of arrest daw. May wala namang lahat yun eh. Kita nyo, nagkabara-bara na sila sa Senado, hindi ba? ES, totoo po ba na ang government ni President Marcos ang naghain at naglagay sa president natin na si Rodrigo Roa Duterte at inihain nila siya sa ICC? Hindi ko masasagot yan ngayon. No? Ano yan? Kayo na mag-speculate dyan sa ano na yan. Parang meron na kaming alam, sir. ES, sa pahayag ni Tubi Chanco na laglagan na sila dahil parang sinabi ng administration na ngayon na nilaglag si Tubi Chanco na siya daw yung nag-file ng para parating si Pangulong Duterte dito sa The Hague. Anong masasabi niyo po doon kay Tubi Chanco? Anong tanong mo? Sa alyansa po na nagkakagulo na sila sa alyansa. Ang sinasabi ni Toby Chango, noon pa lang ayaw niya ang impeachment. No? Inasa niya sa House kasi ang House ang may sabi na ang House ang may ano diyan may capacity diyan about the impeachment. Isang bagay naman itong pagpadala sa kanya dito sa Hague, no? Ang may ano diyan ang executive department. So sila ang magturuan na silang dalawa kung sinong ang lumalabas siya, pareho sila yung kasalanan yun. Thank you, ES. Akin na lang, babe. Yun na lang ako na lang kasi matigas sa 19 people. They said 19 people. Ganyan. The question by the ICC that they file a case against Duterte. Do they have those witnesses? The family, the relative, or I just don't, the Republic of the hindi Philippines? ko alam yan because I am not the lawyer for that. Let the lawyers answer that because I've done my duty. That's the big question. Because if this, are they possible that we can bend Duterte in here or no? Hindi, ang abogado na ang abogado na sasagot dyan. Yung umahawak, ayoko na makialam dyan. Attorney, ano po ang opinion po ninyo sa resulta ng Senate hearing ni Senator Amy Marcos na sinasabi na nasampahan na po sila sa ombudsman na Yun ang findings niya, yun ang paniniwala niya. Kung kayo naniniwala sa kanya, sundan niyo lang yun. No? Wala naman sila nagsisinungaling, nagkakabuhol-buhol sila, nagtuturuan sila. since po ang executive department na si Secretary Remulla, sila po yung idinidiin ng according sa report ni Senator Amy Marcos, may basbas po ba yan ng presidente? Hindi ko na sasagutin niya, pawayaan niyo na yan, kaso na yan. I cannot do that because tustigo ako dyan, ayoko nang mag-alala. Okay po. Salamat po. Thank you po. Salamat Okay, po. salamat. Salamat din. Salamat.